Alright mga kabatang, yun, magandang umaga sa inyo lahat mga kabatang. Yan, ang buhay probinsya na naman tayo. Yan, update tayo sa ating mga apato. Yun, kabibigay ko lang yung mga kabatang ng mga damo na kinumpay ko. Pinakain ko at ubos na itong kinumpay kong damo. So yan, update tayo sa mga pato. Napakadami na mga pato natin ngayon. So yan, igala ko muna kayo dito sa aking patuhan. At yan, napakadami ko na namang kahoy. At pinagtatalas ko nga yung mga kahoy na yan dyan sa aking harapan at para magliwaliwanag. So yun, at tayo ay andito ngayon umagang umaga, alas 8 na ng umaga mga kabataan. Good morning sa inyong lahat. Yan, at patukayan muna natin itong mga pato natin. Yan, napakadami na ngayon yan. Napakarami na, dati ang liliit lang yan, ngayon sobrang lalaki ng mga patong yan. Grabe. So, for sale po yan mga kabataang. 250 per kilo. Grabe. Hanap buhay tayo dyan sa pag-alaga ng pato. So, yan. At meron ako dining darak. So, bibigyan natin ng darak ito mga kabataang para makain sila. Mga gutom na rin yung mga yan. So, ang mga yan, pag binibigyan ko ng darak diyan sa may lagayang yan, dyan sa lalagyan natin ng patuka, ay hindi ko na nilalagyan ng tubig. Kasi pagka sila itong bukadi yan, at yun nilagyan mo ng tubig ay hindi sila naalis sa pwesto, pero pag naglagay ka ng ganyan na darak, pagkakatuka nila dyan aalis sa pwesto, tapos ang iba naman tutuka kasi gawa na sila kumbaga sa tao naluluugan baga, kasi nga yung natatala ka ng tawag sa amin, iinom sila ng tubig tapos babalik ulit sila tutuka, kaya lahat nakakatuka. Pagkakatuka nila punta sila sa tubig sa painuman yun at talagang iinom sila. So may mga alaga ko ditong sisiw yun. At may anim akong sisiw. Yung sa baba malalaki na. So yan o. Anim na sisiw malalaki na. At pinaputukan natin yan mga kabatang ng Integra 1. Yan. Para mabilis silang lumaki. So ang inahin inilalabas ko pagka umaga. Pero pag gabi pinapasok ko yan para kasi ang mga sisiw nainitan yan pagka gabi. So yun, nagkarami na mga pataw. So yun, makakatuwa ng pagmasdan mga kabatang yung mga patong yan. Gawa ng pampalas stress yan at tayo kumikita pa dyan. So yun, ang problema ko dito ngayon mga kabatang ay pagkakadami kong puputuling kahoy. Yan, mga sariwa pa po yan at talagang dapat sinisibak na. So yun po ang mga stock na kahoy yan. Kahit mag-ulanan, magbagyuhan ay hindi tayo mawawalan ng kahoy. So dito naman sa Mindanao nabagyo pero hindi naman na malakas ang hangin at naulan lang. So meron po tayo dito mga bakanting itlog, mga pugad at isang nalimlim ng ating pataw gawa ng mga nakaraang buwan mga tagal-tagal na parang tumigil ang pag-itlog ng mga pataw sa pulpanong naglindulan ng mga kabatang. So yan mga kabatang, yan, nag-uumpisa na naman tayo. So welcome sa aking YouTube channel, Perjo Official Vlog. At sana kayo bago pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na. At yan, at puputol natin yan. Yan. Pag naputol natin yan ay ating sisibakin. So matagal na proseso ito. At matagal-tagal na tagaan ito. So mabuti ako yung matalas na gulok at malaking gulok ang ginagamit ko dyan. So pero yung kahoy po ngayon medyo malambot naman yung pagtinaga. Gawa na sariwa pa yan mga kabatang. So, konting sipag lang tayo mga kabatang at gawa ng habang tayo nag-iimpok ng kahoy, hindi tayo maubusan ng kahoy. So, kailangan tayo habang tag-araw meron tayong kahoy at pag nag-ulan na naman, mahirap mangahoy. O kailangan habang araw pa at hindi na ulan mangahoy tayo ng mangahoy yan. So, kailangan may stock tayong kahoy kasi yung pag-stock tayo ng kahoy, hindi na problema yung pagluluto sa ating kusina dahil kung alam niyo mga kabatang ang aking previous vlog ay nagluluto lang tayo sa mga kahoy yan, lutong probinsya. Pag sa probinsya tayo hindi tayo maubusan ng kahoy. So minsan ang aking kinukundi mga paklang ng niyog, so iniipon ko lang yan. So pagka sinibak po yan madali po yung matuyo at maigatong agad natin yan. So yan, medyo mga isang buwan tuyo na yan. Tuyo na at maigatong na natin yan dahil sinibak natin. Kasi pag sinisibak yung mga sariwang kahoy ay madali siyang matuyo at magagamit agad natin, no? Kaya namang gandang klaseng kahoy. Kaya sabi nila, bakit ko daw hindi inuuling? Ay, hindi ko na inuuling. Gawa ng gamit nga sa pagluluto natin yan mga kabatang. So ngayong mga Pasko, New Year ay kailangan ng kahoy natin. Yan.
Alright mga kabatang, yan. Paulit-ulit ako kung bago plus channel na ito. Mag-subscribe ka na. Do ang buhay probinsya dito sa Mindanao. So yan, panoorin niyo po yung mga short video na medyo dance-dance tayo. Yan. Maganda-ganda yung mga medyo joke-joke tayo. So ito mga vlog kong itong mahaba ay ito ay araw-araw kong ginagawa sa probinsya. Dito sa Mindanao, sa South Cotabato, sa Coronadal City. Yan. So ako po may business din po dito ng mga lumihan. So yung kung nanonood pa yung mga suki ko dito sa vlog ko dito sa YouTube channel, ay maraming salamat sa inyong lahat at mag-like kayo at mag-comments diyan sa ating YouTube channel mga kabatang. So yun. Iyan at tingnan natin itong mga pato kung ubos na itong mga patukan natin mga kabatang. So yun, no. Dati ang liliit pa niyan, mga sisiw pa lang yan. Talagang pakain ko ng mga integrawan, yung mga mga pigs para mabilis lumaki. Ngayon ay kailangan lalaki na. So ako po mga alaga ko na diyan 8 buwan ay malalaki na, pwede na ibenta. 9 na buwan pwede na ibenta yung mga pato at 250 nga per kilo dito. Pero talagang ang pag-aalaga ng pato matarbaho. Talagang pag nag-alaga ka din alagang-alaga mo kasi minsan napipiste yung mga pato. Nung nakaraan nga napiste yung ating mga pato, nagkasakit ng mga panahon ng tag-ulan. Gusto pala yung gayong pagka-ulanan ay na marami namamatay ng mga sisiw gawa ng malamig, init, init parang tao din, sinisipon ng ubo. So butit na agapan ko mga batang dahil noon araw-araw talaga may namamatay na pato. Merong isa, dalawa, araw-araw isa. Nalagasan ako siguro ng mga 15 ulo na pato. So yan at pakita ko sa inyo kung paano natin sibakin itong mga kahoy na yan mga kabatang. So yung mga previous vlog po natin mga kabatang ay panoorin ninyo. Kasi po minsan yung aking yung YouTube channel kong ito ay naglalahok na. Kumbaga meron po marami nag-subscribe dito na sa boksingero kasi nga po ay nagre-reaction video. Nung ako po umuwi ng Mindanao at natapos po yung kontrata ko sa Taiwan at 12 years po tayo doon tayo ay nagpurgoda dito sa ating probinsya. So yun mga batang at maraming salamat sa inyong mga panunood sa aking araw-araw na gawa dito sa probinsya. Sana po huwag magsawa kayong manood dito sa aking mga vlog for today at sa susunod pang mga vlog. At yun at yung mga solid subscriber ko dyan, maraming salamat mga kabatang sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye.